Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Ako nga po pala si Lito. Nangyari ito taong 1980 nung ako ay nasa edad 15 pa lamang. Isang magsasakang aking ama at meron kaming maliit na bukid sa ibaba ng bundok sa probinsya ng Samar. Ang aking ina ay isang mananahi at ipinagbibili sa bayan ang kanyang mga natahi. Kadalasan ang mga ginagawa niya ay mga damit, shorts at iba pa. Dati kasing mananahi sa bayan si nanay hanggang sa nakilala niya si tatay at saka sila nag-asawa. Dalawa lamang kaming magkapatid. Nangangahoy ako sa bundok. 10 taong gulang pa lamang ang kapatid kong si Leo nun, kung kaya't hindi niya ako masamahan. Minsan ang aking ama ang kasakasama ko sa pangangahoy. Isang umaga, maaga akong nagtungo nun upang makarami ng kahoy na makukuha. Nagbaon na rin ako ng pananghalian upang doon na rin kumain. Nang mga panahong ito, talamak lang sa baryo namin ang balita patungkol sa aswang. Ang lugar na pinagkukuhaan ko ng kahoy ay parte pa rin ng isang barangay dun sa amin. May mangilan-ngilan kaming kapitbahay, ngunit medyo magkalayo ang agwat ng bahay sa isa't isa. Habang paakyat ako sa bundok, may biglang tumawag sa akin. Lumingon at nakita ang isang matandang lalaki na palapit sa akin. Nang magkatapat na kami, tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko sa lugar na yun. Tumugon naman ako na nangangahoy ako. Tinanong niya muli ako kung gusto ko raw ba na sumama sa kanya. May bahay po ba kayo dito sa gubat? Tanong ko. Ngumiti lamang siya at tumango. Ang kabilin-bilinan sa akin ni tatay. Huwag daw ako basta-basta magtitiwala o sasama kung kani-kanino man. Kung kaya't tumanggi ako. Hindi naman na nagpumilit pa ang lalaki. Nagpatuloy ako sa pangangahoy. Pagkatapos ay umuwi na ako. Hindi ko na rin ito sinabi kay tatay dahil baka mapagalitan lamang ako. Kinabukasan, nagtungo na naman ako sa gubat upang mangahoy. Sabado at Linggo nun, kaya wala akong pasok ng 2 araw. Habang abala ako sa pangangahoy, may nagsalita sa aking likuran na siyang dahilan upang magulat ako. Natawa lamang ng malakas ang lalaki nung marinig na magulat ako. Maya-maya pa may iniabot sa akin na isang baonan. Nagluto daw kasi ang kanyang misis kung kaya't binabahaginan niya ako. At dahil nahihiya ako, natanggihan siya. Kinuha ko yun at nagpasalamat. Nakipagkwentuhan pa siya at sinabi ang daan patungong bahay nila. Kapag gusto ko raw sumama, lalo na bukas, sapagkat kaarawan daw ng kanyang anak na babae.
Hihintayin daw niya ako rito mismo sa kinatatayuan ko. At susunduin niya na lamang daw ako. Hindi ako nangako na pupunta ron. At ipinagpatuloy ko na lamang ang pangangahoy hanggang sa sumapit na ang tanghalian. Doon ay nakaramdam na ako ng gutom. Umupo ako sa nakausling ugat ng puno at inilabas ang 2 baonan mula sa aking lalagyanan. Nagsimula na akong kumain nang mapatingin sa ibinigay ng matanda. At dahil na rin sa aking pagiging mausisa, binuksan ko iyon. At nasamyo ko ang nakakagutom na amoy ng karne. Mukhang masarap ang pagkakaluto niyon. Kaya naman kumuha ako at tinikman yun. Nawaglit na sa aking isipan ang ipinayo sa akin ni tatay na huwag kakain ng pagkain na bigay mula sa hindi kakilala. Patuloy pa rin ako sa pagkain. At nang hindi ko na maubos, tinakpan ko na lamang yun at muling inilagay sa aking lalagyan. At nagpatuloy na sa pagkuha ng mga panggatong. Pagka-uwi, ay inilagay ko na sa lababo ang aking mga pinagkainan. Nakakaramdam pa ako ng pagkatamad sa paghuhugas ng mga pinggan. Dahil sa pagod, ay nakatulog na ako. At pagising ko, naglalaway na ako. At parang may gusto akong kainin. Hinahanap-hanap ko ang pagkain na ibinigay ng matanda. Kaya naman, bago ako nagtungo sa paaralan, palihim din akong nagtungo sa bukid at pumunta sa bahay ng matanda ayon sa kanyang turo. Nasa malayo pa nga ako nang makakita ako ng 2 bahay kubo mula sa di kalayuan. Nang marating yun, nakita ko ang isang matandang babae. Lumapit ako sa kanya. Binati ko ang matandang babae at tinanong kung may nakatira na matandang lalaki ron. Hindi ko rin naman kasi alam ang pangalan ng matanda. Kitang-kita ko ang pagngisi ng matandang babae, pero hindi ko na lamang yun binigyan ng kahit na anong pansin. Ilang sandali pa'y lumabas sa isang kubo ang matanda na kasama ang isang dalagita. Kaagad na lumapit sa akin ang 2 at ipinakilala ako sa babae na asawa pala niya. Ang dalagita naman na kasama niya ay apo pala niya. Napatingin ako sa isang kubo nang lumabas doon ang isang babae at lalaki. Mag-asawa pala sila. "Anong ngalan mo, iho?" tanong ng matandang lalaki. "Lito po. Lito." Pagpapakilala ko sa aking sarili. Nagpakilala din ng matandang lalaki na si Mang Carlito. At ganun din ang kanyang asawa. Tinanong muli nila ako kung bakit ako naroroon. Naroroon daw ba ako para sa kaarawan ng dalagita? Sinabi ko na pupunta ako mamayang tanghali pagkatapos ng klase. Liliban na lamang muna ako sa panghapon na subject. Nahihiyaman. Tinanong ko kung mayroon pa yung pagkain na dinala kahapon. Napangiti ng malawak ang matandang lalaki. Pumasok siya sa loob ng bahay at ilang sandali lamang
Lumabas ito na may hawak na maliit na baonan. Sinabi ko na ibabalik ko na lamang sa Sabado yung isang baonan. Masaya akong umalis ron at nagtungo na sa paaralan. Pagsapit ng tanghalian, umuwi na ako at tinungo ang ibang daan patungo sa bundok. Matapos yun ay bumalik muli ako sa bahay ng matandang lalaki. Nang makita ako, kaagad nila akong niyaya sa bakuran nila. Meron silang nililitsyon na isang matabang baboy. Sa loob naman, naririnig ko ang paghiwa ng mga karne ng asawa ni Mang Carlito. Lumapit ako sa lalaki na nagpakilalang manugang ni Mang Carlito na si Simon. Tinanong ko sila kung ilang taon na silang naninirahan sa bundok. 3 taon na raw. Ngunit palipat-lipat sila ng tirahan. Subalit dito sila nanatili na magtagal. Mula sa kinaroroonan ko, amoy na amoy ko ang nilulutong handa ni Aling Karina. Mukhang masarap yung niluluto niyo, Aling Karina. Sambit ko. Masarap talaga yan. Dahil espesyal ang karning niluluto na yan. Sambit naman ni Simon. Dahil doon bigla akong naglaway. Nakisuyo ako kung pwedeng humingi kahit konti lamang niyon. Sapagkat natatakam na ako. Yun bang hindi ko na mapigilan ng aking sarili? Napangisi naman siya at saka tumayo. Nagtungo siya sa loob ng bahay at pagbalik, may daladala na itong mangkok na may lamang sabaw at karne. Nakarinig ako ng umiiyak na kambing. Napatingin ako sa bandang unan at nakita si Mang Carlito may daladalang kambing. Napatitig ako sa mga mata ng kambing. Pansin ko na parang may kakaiba sa kambing. Para itong nagmamakaawa na huwag siyang katayan. Tumayo naman si Simon at tinulungan ng kanyang biyenan. Hanggang sa maalala ko na meron pala akong dalang kalamansi sa aking lalagyanan. Bilin din kasi yun sa akin ni tatay. Nakapagkakain ako ng pagkain na bigay ng ibang tao, ay papatakan ko ng kalamansi. Nagpalingalinga ako at habang nasa loob ng bahay si Aling Karina at nasa kabilang kubo naman ang iba pa, pasimple kong kinuha ang kalamansi sa aking bag at pinatakan ko ang sabaw na hinihigop ko kanina. Ganun na lamang ang kaba na aking naramdaman nang bigla yun naging karne ng ibang klase. Nang muli kong tingnan, parang karne yun ng tao. Hugis kamay ang parting ito. Patago ko yung itinapan. Pinagpapawisan ako dahil hindi ko alam kung paano makakaalis sa lugar na yun. Sinubukan kong magpaalam, subalit hindi ako pinayagan. Malapit na raw kasing maluto ang mga pagkain na niluluto ni Aling Karina. Kung kaya't antayin ko na lamang daw bago ako umuwi. Ngunit ilang sandali lamang, nakaramdam ako ng pagkaantok. At napamura pa ako sapagkat mukhang malalagay kami sa alangan.
hanggang sa unti-unti na akong magupo ng antok. Pagkagising ko, nakagapos na ako sa isang kawayan. Nagpupumiglas ako at pilit kong makalis. Ngunit wala akong magawa. Masyadong mahigpit ang pagkakatali sa akin. Nagsisigaw ako. Ngunit tinawanan lamang nila ako at sinabi na iaalay daw nila ako sa Diyos nila. Nakahubad-hubad sila at naglalangis ang kanilang katawan. Mapupula ang kanilang mga mata habang patuloy ang paglalaway. Ang iba'y nakatingin sa akin ng napakatalim. Sambit pa ni Mang Carlito. Lulutuin raw ako at gagawing hain. Itinuro niya ang kawa sa di kalayuan na kasalukuyang pinapainit ng mga kasama. Sa tindi ng galit, dinuraan ko siya at sinabihan ng kahit na anong masasama. Tinawanan niya lamang ako at saksinampal ako ng napakalakas. Hindi niya raw kasalanan kung utu-uto ako. Kasunod nun ay iniwan niya na ako. Ilang minuto pa ang lumipas hanggang sa makarinig ako ng yabag mula sa aking likuran. Nagulat ako nang bumulong siya sa akin. Bigla akong nabuhayan ng loob nang mapagtanto ko na si tatay yun. Ililigtas daw ako ni tatay. Akmang tatanggalin na niya ang lubid sa aking kamay nang makitang papalapit sa kinaroroonan ko si Simon. Agad ko yung sinabi kay tatay. Buta'y nakapagtago siya. Tinanggal na ni Simon ang pagkakabuhol ng lubid nang makalapit siya sa akin. At iginiya ako patungo sa kumukulong tubig mula sa kawa. May dasal siyang inusal na hindi ko alam kung anong klaseng salita. Akmang ihuhulog na nila ako nang biglang nagliyab ang bahay ni Mang Carlito. Sumigaw ang asawa ni Simon at nagsipaglapitan sila Mang Carlito. Hindi nila naituloy na ihulog ako sa kawa. Nang maya-maya pa'y bigla akong natuwa dahil papalapit na si tatay. At may kasama si tatay, mga taga-baryo. Habang hila-hila nila si Mang Carlito, hindi na nagawang makapagpalit anyo pa ang matanda dahil naitali na ito nila tatay. Humanga ako sa tapang ni tatay. Ngunit nakita ko ang paglabas ng matatalim na kuko ng mga naroroon. At parang nagkaroon ng mga pangil ang mga ito. At mas lalo pang naging pula ang kanilang mga mata. Lalong idiniin ni tatay ang patalim sa leeg ng matanda. At sinabihan si Aling Karina na pakawalan na raw ako. Kaya naman napakawalan nga ako bilang bihag nila Mang Carlito. Agad ako nagtatatakbo at nagtungo kina tatay. Pagkatating ko sa grupo nila tatay, sumugod na ang grupo nila. May mga daladalang pangontra sina tatay. At may daladala din silang buntot pagi.
Natamaan ng taga sa kamay si Mang Carlito at putol ang isang kamay niya. Namilipit ito sa sakit. Sinugod naman ni Simon si tatay. Pero mabilis din siyang hinataw ni Mang Anghel ng buntot pagi mula sa likuran. Bagsak si Simon sa lupa. Napaatras din sina Karina at ang apo niya. Sumuko sila at sinabing huwag na kaming gagambalain pa. Dahil doon ay hinarap ako ni tatay at sa kaniyakap ng mahigpit. Mabuti na lamang daw at nakaligtas ako. Pagka-uwi namin, ay pinasalamatan ni tatay ang mga kasama niyang nakipaglaban. At nang makapasok kami sa bahay, ay nagkwento naman si tatay na nakasabay na niya si Mang Carlito. At dahil sa karanasan kong iyon, naging maingat na ako sa mga taong nakakasalamuha ko. Hindi na rin ako basta-basta tumatanggap ng pagkain mula sa mga taong hindi ko kakilala. Hindi na rin ako nagpupunta pa sa bundok ng mag-isa upang mangahoy. Ganon din sa buhay. Huwag basta-basta magtitiwala sa taong hindi mo lubusang kilala sapagkat hindi mo alam kung may balak ba siyang masama sa'yo o wala.